mini vlog. Linggo nga ngayon at pumasok nga ako kanina mga mi at ayan nga, binagyo nga kami kaya naman wala talagang player at nag-cancel Kaya lahat. Naisipan ko na nga lang umuwi kaysa naman tumambay lang ako doon, di ba? Nakakaantok nga sobra kapag nakatambay ka lang, nag-aantay ka nga ng player. At pagkatapos ko nga matulala kanina mga mi, ayan, kumilos na nga ako dahil ang kalat-kalat na nga, hapon na nga at kakagising ko lang dahil natulog nga ako pagka-uwi ko. Yung anak ko nga ay sobrang kulit, kung ano-ano na nga lang ang dinadala dito sa higaan. Tignan nyo naman pati kape ay andito na nga. Ko na nga rin pala tong kumot mga mi, pati yung sapi ng sofa dahil labahin na nga yan, namahon na nga sa ulan. Natulala na nga lang ako bigla kanina dahil sa mga problema ko nga at yung pinoproblema ko nga ay pera. Sino ba namang hindi manghihina mga mi kung wala kang pera, di ba? At kesa naman matulala ako maghapon mga mi ay ayan, kumilos na ako at naglinis na nga ako dito sa bahay dahil yung anak ko ay ang kulit-kulit ko ano-ano na nga ang kinakalat. Alam niyo mga mi, isa nga sa kasiyahan nating mga nanay ay sana wala tayong utang buong buwan. Yung tipong hindi natin alam kung paano nga natin mairaos yung buong araw nang hindi tayo makakautang. Sino ba namang ayaw sa walang utang mga mi, At diba? Sana ma-relate naman kayo, wag niyo akong pagproblemahin mag-isa. Feeling ko kasi ay mag-isa nga lang akong namomroblema sa ganyan. Sa totoo lang mga mi ay ang hirap-hirap nga talaga kumita ng pera ngayon. Alam niyo yung tipong makikipagsapalaran kayo araw-araw na kumita ng pera para lang mairaos niyo yung pang-araw-araw niyo. Isa nga sa minamanifest ko ngayon ay sana hindi nga ako mapuno ng utang ngayong September dahil nga magbe-birthday na nga yung anak ko at wala pa nga akong ipon. O diba? Puno nga tayo ng problema pero araw-araw ay lumalaban nga tayo. Minsan may araw din ako na feeling ko ay nalulugmok ako pero bumabangon pa rin ako para lumaban. Syempre mga mi, kapag may anak ka na, kailangan lumaban ka at magsipag ka dahil hindi nga natin masusolusyonan yung problema natin kung hindi nga tayo kumilos. Yung tipong dalawa na nga kaming may trabaho pero feeling ko ay ang bigat-bigat pa rin yung iahon ng araw-araw namin. Dahil yung mga kinikita namin ay kulang pa nga sa panggastos. At ang isa pa nga sa pinaka nakaka-stress ay yung sa sahod nga yung Diyosawa mo at wala na ngang matira. Kaya naman sabi ko sa Diyosawa ko ay itigil niya na nga yung pagiging palautang niya dahil nababaon nga kami at wala na ngang natitira sa sahod niya at hindi ko nga na-feel. Yung tipong hindi mo na nga inaasahan yung sahod ng Diyosawa mo dahil alam mo naman na yung sahod niya nga ay pangbayad nga lang ng mga utang. Ewan ko ba kung ako lang, feeling ko nga kasi kapag may utang ako tapos hindi ko kaagad nabayaran ay hiyang-hiya nga talaga dahil ako. Syempre pera nila yon at pinaghirapan din nila yon tapos hindi mo babayaran, sana diba? Nga ay lahat ganun ang mindset. O shoutout sa mga palautang dyan na hindi nagbabayad. Ay hindi magpaparinig for today's video. May share ko nga lang sa inyo mga mi, kapag may nangungutang nga sa akin ay hindi nga ako nagpapautang dahil wala naman ako maipautang. Charis lang, kahit naman meron ako ay hindi nga ako nagbibigay kapag alam ko yung tao ay hindi naman marunong magbayad. Yung tipong ikaw pa mismong nagpautang ang mahihiya sa kanya dahil hindi mo alam kung paano siya sisingilin. Yung tipong magpa-practice ka pa kung paano mo nga siya sisingilin. Pero sa mga nangungutang dyan, isipin nyo rin yung mga inutangan nyo dahil hindi nga lang kayo ang nangangailangan ng pera at yung inutang nyo nga ay pera nga nila yun kaya ibalik nyo. Joke lang mga mi, baka isipin nyo ay may pinaghuhugutan nga wala ako. Talagang may utang sa akin, reminders nga lang yun sa mga katulad kong nangungutang nga rin. Pero ako kapag dumating nga yung sahod ng Diyosawa ko ay iniisip ko nga agad yung mga utang namin na kailangan na nga agad bayaran at hindi na nga pwede ipagpaliban. Pero ako kapag nangungutang ako tapos wala pa nga akong pangbayad ay nakikiusap nga ako dun sa inutangan ko para naman hindi nga magalit sa akin. Diba? Makiusap ka lang dun sa pinag-utangan mo para maintindihan ka nga niya. Hindi yung kapag nagkasalubong kayo ay para kang nakakita ng multo. Yung tipong ang tagal na ng utang mo bago mo nabayaran tapos pag nabayaran mo na at mangutang ka ulit sa kanya ay hindi ka na nga makakaulit. Paano ba naman kasi pahirap ka nga singilin? Tapos mi, kapag hindi ka na nakaulit ay sasabihin mong madamot siya. O diba, kapag nangutang ka, magbayad ka ng matino para makaulit ka. By the way, kaya ako nga nasasabi sa inyo yan mga mi dahil ang daming ang chismis na nasasagap ko tungkol sa mga nangungutang na hindi nagbabayad. Yung tipong tahimik ka lang pero yung chismis yung kusang lumalapit sa'yo. Syempre maiintindihan natin kung bakit nga galit na galit yung pinag-utangan, diba? Paano ba naman kasi ikaw na nangutang, ikaw pa galit?
O baka mapanood to ng mga kapitbahay ko at sabihin nila, bakit? Yung mama mo nga ay maraming utang. Hay mga mi, hindi po sa akin utang yun. Utang po yun ng mama ko at magkaibang tao po kami. Yung Diyosawa ko nga mga mi, kapag gusto niya nga mangutang, ay ako nga yung inuutusan niya dahil alam niya nga na pinapautang ako. At syempre, bago nga ako makautang, magtutulakan muna kami kasi nga mahiyain ako. Pero syempre, no choice naman ako dahil ako nga lang yung inuutusan niya dahil alam niya na pinapautang naman talaga ako. Ewan ko dito sa Diyosawa ko, kung hindi ko nga pipilitin magbayad ng utang ay hindi nga makakaalala. Charis! Siyempre, dahil tayo yung babae, tayo yung may obligasyon na magbayad ng mga utang. Dahil yung mga lalaki ay nagtatrabaho at inaabot nga sa atin yung mga sahod nila. O, anong gagawin mo sa sahod ng Diyosawa mo? Alangan na may pang shopping mo tapos puno ka ng utang. Yung tipong makikita mo yung may utang sa'yo na may pa-Jollibee pa pagkasahod tapos hindi naman makaalala magbayad ng utang sa'yo. Charis! Ilag. Patinamaan ka na naman tapos hindi ko alam, magagalit ka sa akin. Joke lang mga mi, ayan, mabalik na nga tayo dito sa mga ginagawa ko at ang dami ko na nga dada sa inyo. Tinanggal ko na nga yung bedsheet dyan sa may kortina dahil tuyo na nga yan. Syempre, dahil nanay tayo ay kahit bagyo, gagawa natin ng paraan para makapagpatuyo nga tayo ng mga nilabahan. At nalaban ko na rin pala yung mga damit ng anak ko at pinapatulo ko na nga sa CR dahil ililipat ko na nga yan dito sa loob namin. At ito na nga at natanggal ko na nga yung mga sinampay ko at nag-spray na nga ako dyan ng pampabango ng bahay dahil ang baho-baho na nga ng bahay namin dahil sa ulan. Ayan nga yung kinakabisit ko kapag umuulan dahil feeling ko nga pati kumot namin ay basa at ang bilis nga mamaho. Buti na nga lang at may mga kumot pa ako kaya yung mga labahan na kumot ay okay lang na hindi agad balabahan. Ini-sprayhan ko rin yung kortina mga mi para nga lumipad yung mga lamok. At as usual nga yung anak ko ay kapag may ginagawa ako ay may ginagawa rin siya. Ganyan nga talaga yung mga toddler natin, kapag may ginagawa nga tayo ay nanggugulo nga rin sila. Kapag nga alam ng anak ko na malinis na ay nagkakalat na nga siya ulit. Mga mi, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.